Magandang araw po sa bawat isa. Ang akin pong i-share ay dito po sa Book of Luke, chapter 9, verse 37 to 42. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat Lord sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay na pinagsisilbihan. Lahat ng pasalamat at papuri Panginoon belongs to you. At Lord, hiniling namin Panginoon na cover us under your wings in the name of Jesus. And Father God, kami Panginoon ay iyong ingatan Panginoon sa aming paglalakbay sa mundong ito Lord God. Sa lahat Panginoon, ikaw po Lord God ang mawalhati sa buhay po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi po rito, kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong na napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, "Guro, nakikiusap ako sa inyo. Tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki." Sinasaniban siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan nito. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad at napalayasin nila ito, ngunit hindi nila magawa. Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin ninyo rito ang iyong anak." Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa, ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata, pagkatapos ay ibinigay sa ama nito. Dito po sa buhay po natin, lalo na po kung tayo po ay nanatili sa kamay ng Panginoon, lagi po tayong may kinabukasan. Sa mga taong wala ng kinabukasan, wala ng hope, talagang patapo na po talaga ang buhay. Pero hanggat buhay po tayo, meron pa po tayong kinabukasan. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa. Lumapit tayo sa Panginoon. Dahil kung meron tayong pag-asa, lahat ng ating pong nararanasan sa mundong ito ay bababa tayo sa bundok na to. Si Kristo ay may kasama po siyang bumaba sa bundok. Bumaba sila mula sa bundok. Ang bundok po, ito po ay symbolize po to ng kahirapan ng tao. Symbolize po ito ng trials na sabi nga ng Biblia, pag meron kang maliit ng pananampalataya, utusan mo ang bundok na to na lumipat sa kalagitnaan po ng karagatan. So ibig sabihin, pag tayo kasama ni Kristo, bababa tayo kasama ni Kristo mula sa bundok. Ibig sabihin, mapagtatanggupayan natin anumang trials, anumang pagsubok ang meron po sa mundo ito. Meron tayong hope, meron tayong kinabukasan sa kamay po ng ating Panginoon. At sa napakaraming tao na to, may isang lalaking sumigaw, "Nakikiusap ako sa inyo, tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki." At sinasaniban siya ng espiritu. At siya po ay nagsisigaw, nangingisay, bumubula ang bibig, pinahihirapan at ayaw ng tigilan nito ng espiritu. Meron pong tayong kasamang espiritu sa mundong ito. Merong natural realm at merong spiritual realm. Lahat ng bagay bago mangyari sa natural realm, nagawa na po ito ng spiritual realm at dinadala sa atin ang kaalaman na yan, dinadala ang ginagawa po nila, anumang planong meron sila, pinagmitingan na nila yan, pinagplanuhan na nila yan at dadalhin dito sa atin po sa natural realm. At dito po tayo, pinahihirapan tayo ng espiritu na to. Pero kasama natin si Kristo. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, isa ka doon sa mga pahihirapan na walang Kristo. Pero alam ng taong ito kung sino ang kanyang lalapitan, kung sino ang kanyang hihingian ng tulong. At wala pong iba kung hindi ang ating pong Panginoon. Kaya po nakiusap po siya sa kanyang mga alagad at hindi nila ito nagawa. Bakit? Kung babasahin po natin ang earlier verses po ng chapter 9, nagkulang po sa pananampalataya ang mga disipulo ni Kristo. Katulad ni Philip. Sabi ni Philip, Ama, amin Panginoon, ipakita mo lang sa amin ang Ama, kami Panginoon ay okay na. Ibig sabihin, di ba sabi ni Kristo, pag nakita mo ang Ama, nakita mo na rin ako. So meron silang kulang ang kanilang pananampalataya. Hindi pa nila naunawaan ang mission ng ating Panginoon. So kung hindi natin naunawaan ang mission ng Panginoon, ang kingdom ng Panginoon, meron tayong
maliit, mababa or maliit ang ating pananalig sa ating Panginoon. Kulang tayo sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya dito pag kulang ang pananampalataya ng tao, ano po tayo, prone po tayo na ma-oppress tayo ng ating mga kalaban. So dito, sinabi ang isang espiritu at nang sinabi ni Kristo, dalhin mo rito ang iyong anak, nang papalapit na po ang bata. Bakit po bata? Kasi ang bata po, ito po ay inosente. Sabihin na natin kulang sa kaalaman. Sumusunod sa magulang, kung ano ang desisyon ng magulang. Kaya ang mga magulang po, kung tama po ang desisyon natin na lumapit sa Diyos, ang mga anak po natin ay lalapit din po sa Panginoon. At sa mga bata na hindi pa lumalapit sa Panginoon, we continue to pray for them. At sila po ay yayakapin po ng ating Panginoon. So dito po sinabi rito, na nung dinala ang bata, sabi nito, pinangisa na naman ito ng demonyo. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Una, espiritu. Pangalawa, demonyo. At pangatlo ay masamang espiritu. So napakarami po nating kalaban. Meron, pero iisa lang po ang kanilang pakay. Iisa lang ang kanilang aim, kung hindi pahirapan po ang tao. Tayo po yun, pahihirapan tayo. Wala po tayong makukuha sa mga demonyo na yun kung hindi kamatayan, kahirapan. Wala silang ibibigay. Anong ibibigay ng isang espiritu sa isang tao? Wala po silang ibibigay. Si Satanas, wala siyang maibibigay sa atin. Dahil siya ay walang buhay. Siya puro pahirap. So yun din ang ibibigay sa atin. Pero si Kristo, He is the way, the truth, and the life. Ibibigay ni Kristo ang way papunta sa Panginoon. Ipagkakaloob sa atin ang katotohanan. At ilalapit tayo ng Panginoon sa tamang daan papunta kay Kristo. Si Adan ay sent away from the presence of God dahil sa kanyang kasalanan. Pero si Kristo, ilalapit niya tayo sa Panginoon. Ang ating pong number one defense ay ang righteousness po ng ating Panginoon. Pero kung wala tayo sa Panginoon, wala tayong defense against this enemy, yung mga spiritual enemies po natin. So tayo po ay prone po tayo na saniban ng isang espiritu kung wala tayo kay Kristo. Kung hindi ka magde-decide lumapit sa Panginoon, merong magde-desisyon para sa inyo. At yun po ay ang masamang espiritu na yan. At ilalayo po tayo sa kamay po ng ating Panginoon. Pero sinabi rito, bumaba sila mula sa bundok. Si Kristo kung kasama po natin, bababa rin tayo niyang kasama po natin ang Panginoon. Kaya po rito sinabi po sa Psalms 91, naman napakarami po natin ng ating pong kalaban. Terror by night, arrows that flies by day, pestilence that walks in darkness, destruction that lays waste at noonday. So, meron tayong kalaban sa gabi, meron tayong kalaban sa in the middle of the night, at meron din tayong kalaban sa noonday. 24 hours na hindi tayo titigilan. Napakaraming kaaway kung saan po kaliwat kanan, at ang kanilang ibibigay ay puro pahirap sa atin. Ayaw natin ang hirap. Nadanasan na natin ang hirap. Pwede na natin baguhin ang ating sarili na lumapit sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng way, truth, and life. Meron si Kristong buhay. He is the God of the living. Hindi siya Diyos ng mga patay. Kaya lalapit po tayo sa isang Diyos na buhay para po tayo magkaroon po tayo ng hope. Magkaroon tayo ng kinabukasan. Huwag nating hayaan ang magdesisyon para sa atin ay ang kadiliman, ang espiritu, ang demonyo at ang masamang espiritu. Hindi po binibless o hindi po natin mababasa sa Biblia na pinagpala ni Kristo ang masamang espiritu. No. Jesus Christ rebuked the unclean spirit dahil ayaw niya tayo maging unclean. Ibig ng Panginoon na tayo po ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. At unang-una dyan ay magdesisyon po tayo na magkaroon ng pananampalataya sa harapan po ng Panginoon. Bakit? Napakaraming kalaban natin. Spiritual. At ang spiritual na yan ay nagbibigay ng kahirapan, kamatayan. Marami pong mga karamdaman ngayon na hindi ito gawa ng physical, kung hindi ito ay gawa ng mga spiritual na bagay katulad ng mga mangkukulam. Marami silang mga kinukulam, ito ay gawa ng isang spiritual realm. So paano pagagalingin ng physical ng doktor ang something na gawa ng spiritual? Okay, ang ating katawan may karamdaman. Ano ibibigay ng doktor? Gamot.
O okay, gamot para sa sakit ng ngipin, sa sakit ng ulo, sa karamdaman na pain. Yun po ay physical lang po yun. Pero hindi mawawala ang karamdaman. Kahit tanggalin ng doktor. For example, ang nagpapasakit sa kanya ay ang kanyang, sabihin na natin, uterus. Yung uterus niya laging masakit. Pinahihirapan siya. Okay, inoperahan, tinanggal yung uterus. Pero yung sakit, kahit na tinanggal na yung uterus, yung sakit ano doon pa rin. Bakit? Kasi yung karamdaman na yan, hindi physical kung hindi spiritual. Paano pagagalingin ng gamot o ng doktor ang isang bagay na hindi naman ito natural? Kung hindi ito ay spiritual. Katulad nito, nangingisay, bumubula ang bibig, pinahihirapan ng isang espiritu. Paano ito pagagalingin ng isang natural na tao? Ang kailangan natin ay si Kristo. Kailangan natin bumaba sa bundok kasama ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang kalaban po natin sa mga nangyayari po sa buhay natin na kahirapan ngayon, ito po ay gawa po ito ng isang espiritu. Napakarami na pong mga demonyo. Kahit saan po natin marinig, puro na mga demonyo ang nakikita. Mga gawa nila ay ine-effect tayo para hindi tayo lumapit sa ating pong Panginoon, sa isang Diyos na buhay na si Kristo. Tayo po ay lumapit kay Kristo dahil siya lang ang magsasaway sa demonyo at sa masamang espiritu. Kung wala tayo kay Jesus Christ, sino ang kasama nating magpapagaling sa atin? Sino ang kasama nating bababa ng bundok? Baka nga hindi tayo makababa ng bundok. Ano doon tayo sa kalagitnaan ng kahirapan at hindi tayo makakaalis doon. So, sinabi ng Biblia, lumapit tayo kay Kristo, sumunod tayo kay Kristo. He that dwells in the, sabi po rito sa he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Shall abide. Mag-abide po tayo sa ating pong Panginoon. Abide His words. At tayo po ay yayakapin ng Panginoon. We are under His shadow. Iingatan tayo po ng Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan na maging prone po tayo sa ating pong mga kaaway kung wala tayong Panginoon. Kaya po ang ating pong puso, kung ito po ay walang Diyos, meron pong uupo dyan. Unang-una, sarili natin. Pangalawa, itong mga espiritu na to. Pero kung meron tayong Diyos na buhay, let Him sit in our hearts. He will be the King of our life. He is the source of life. Si Kristo ay buhay at bibigyan niya tayo ng buhay, kagalingan. Sinabi nga rin po doon sa 2 Chronicles, basahin ko lang po yung 2 Chronicles dahil napakaganda po itong 2 Chronicles nito. At on the contrary, hindi ko po siya mahanap. Hindi ko memorya ang ating pong 2 Chronicles. Well, I lost my copy. I'm so sorry. Sinabi po doon na he calls by your name. Oh my. Okay, sabi po dito sa 2 Chronicles 7:14, I'm so sorry. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal the land. So, ibig sabihin po dito, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa ating pong mga pangalan. At kinakailangan po tayo ay maging humble po tayo sa Panginoon. Mag-pray po tayo at saliksikin po natin ang kasulatan at ang salita po ng Diyos. Iyon po ay part po yun ng tao. Pero meron din pong part ang Panginoon. Sabi rito, kung tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, mga ways po natin. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven. Will forgive their sins and heal the land. Kagalingan ng ating pangangatawan. Trabaho ng Diyos at yun na pakinggan tayo, patawarin tayo at pagalingin tayo. Ano po sinabi po rito? Pinagaling ni Jesus ang batang ito at ibinigay sa Ama. So tayo rin po, pagagalingin ni Kristo mula sa loob po ng ating puso hanggang sa labas ng ating mga action, mga unclean spirit. At tayo po ay ibibigay sa Ama. Sinong Ama? Ibibigay tayo sa ating pong Ama sa kalangitan. Kay Yahweh, kay Jesus Christ. Ibabalik tayo niya sa Kanya. Yayakapin tayo ng ating pong Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa Kanyang salita. Nawa po tayo ay mabigay ng kalakasan at lahat ng papuri po sa ating Panginoon. Salamat po Diyos
Purihin po kayo, Panginoon. At Lord, pagtibayin po kami. Lord, rebuke the spirit sa pangalan ni Kristo Jesus. Na kami, Panginoon Diyos, ay hindi maging prone, Panginoon. Na hindi kami saniban, Lord God. Na hindi kami, Panginoon, gamitin ng aming mga kaaway. Kung hindi, Lord God, ang iyong dakilang pangalan ay siya, Panginoon Diyos, manatili po sa buhay po namin. Purihin ka sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.